Ang tugatog ng buhay. Kabanata 301. Ano? Kanselahin ang lahat ng pakikipagtulungan. Benny Assets at Madam Joanne's facial. Ang mga ekspresyon ay nagbago ng husto. Nanlambot ang kanilang mga tuhod at halos hindi na sila makatayo. Sa ngayon, nagsimula na ang kanilang mga proyekto. Upang makakuha ng mas mababang presyo, Assex. Ang konstruksyon ay nag-order ng malalaking bulk ng mga materyales. Sa katunayan, ang capital investment na ginawa nila ay mas malaki pa kaysa dati, halos lahat ng pondo ng Assex Construction ang ipinuhunan nila. Kung kinansela ng Wayland Realty ang lahat ng pakikipagtulungan sa Assex Construction, hindi rin tatagal ng 1 buwan ang huli. Ginoo. Carter. Ipakiusap ko huwag magbiro sa amin. Pinirmahan na namin ang kasunduan sa black and white. Paano mo matatapos ang aming pagtutulungan ng ganoon na lang? Nauutal na sabi ni Benny. Oo, Mr. Carter. Kung gagawin mo ito, ang Wayland Realty ay kailangang magbayad ng malaking parusa sa gantihan mo kami. Sigurado ka ba dyan? Pagbabante ni Madam Joanne. Sobrang sigurado ako. Malamig na tumawa si Charles Carter. Nilainggan ni Madam Joanne si Dorothy na may matalim na tingin. Ginoo. Carter, ikaw, hindi dapat paghaluin ang negosyo sa kasiyahan. Bakit mo sinisira ang kontrata para sa isang babae sa padalos-dalos na paraan? Sigurado akong hindi ito makakabuti para sa iyong reputasyon, Mr. Carter. At saka kapag nalaman ng misis mo ang pakikipagkulitan mo kay Dorothy, baka hindi siya matutuwa. Hindi ka ba pumayag? Sabi ni Madam Joanne. Ano ang sinasabi mo? Saglit na natigilan si Charles bago siya nagalit. Madam Joanne, ingatan mo ang bibig mo. How dare you say na kami ni MS Assex? Ikaw. Sinisiraan ako. Kung hindi ikaw si Madam Joanne na sample na kita. Umuso siya. Kung walang namamagitan sa inyong dalawa, bakit mo siya tinutulungan? Namutla ang mukha ni Madam Joanne. Iyon ay dahil siya ay aking hipag. Si Alex ay bayaw ko. Di asterisk man ito. Ang parusa ng paglabag sa kontrata ay $200 milyong lamang. Kayang-kaya ito ng Wayland Realty. But if you want this money, you'd have to beat me in court first, sabi ni Charles bago nagpaalam kina Alex Rockefeller at Dorothy Assex. Pipirma daw sila ng bago. Kasunduan kinabukasan at umalis. Kung dadalhin ng Assex Construction ang kasong ito sa korte, kailangan nilang maghintay ng ilang buwan hanggang lumabas ang mga resulta. Noon, magsasara na sana ang Assex Construction. Umupo si Madam Joanne sa lupa at nagsimulang umiyak ng malakas. Nakaramdam ng labis na pagsisisi si Benny sa kanyang ginawa. Gayunpaman, nadama ni na Alex at Dorothy na hindi. Nakikiramay sa kanilang dalawa. Ang pamilyang Assex ay buong pagmamalaki na pumasok sa bilya na ito, ngunit umalis na sila ngayon na nakayuko. Sa sobrang abala ni Claire sa pag-iisip sa yaman na mapapaligiran niya sa hinaharap ay nakalimutan niyang sinampal siya ni Alex kanina. Tinawakan ni Alex ang kamay ni Dorothy habang paakyat sila. Honey, totoo ba yung sinabi ni Charles? Pipirmahan ba talaga natin ang kontrata bukas? Pakiramdam pa rin ni Dorothy ay parang nasa panaginip siya. Yun ang sabi ni Charles. Gagawin namin ito. Dahil ang pamilya Assex ay nagtrato sa iyo sa ganoong paraan, oras na para turuan sila ng isang hindi malilimutang aral. Kung hindi, ang matandang babaeng iyon ay palaging susubukan na saktan tayo sa iba't ibang paraan. Pinaupo ni Dorothy si Alex sa isang upuan at sinimulang imasahe ng marahan ang kanyang mga balikat para gantimpalaan siya. Natigilan si Alex. Sisirit. Hindi pa siya natrato ng ganito. Bagaman kumikinang ang mga mata ni Dorothy sa pag-iisip ng kanyang magiging pamumuhay, napakabait pa rin niya para hindi maawa sa kanyang pamilya. Pero kung nangyari ito, malugi ang Assex Construction. Sa loob ng 1 buwan, mauubusan sila ng puhunan at hindi na mababayaran ang kanilang mga utang. Maging ang bangko ay pilit na kukunin ang kanilang mga ari-arian. Ang mga dekada ng negosyo ng pamilyang Assex ay mawawala sa isang araw. Ang pamilyang Assex.
Gagawin ng lubusan para sa... Baka mamatay pa ang lola ko sa sobrang inis, aniya. Marahan na ba maantong hininga si Alex bago niyakap si Dorothy sa kanyang baywang. Dahan-daang gumalaw ang mga kamay niya. Pababa. Masyado siyang pamilyar sa sitwasyong ito. Ito ay katulad ng kung paano siya makitungo kay John Rockefeller at sa iba pa. Palaging magpapakita ng awa si Alex. Sa kabila ng pagiging malupit ng mundo, si Alex ay hindi. Bukod dito, si Dorothy ay may kaparehong bloodline gaya ng iba sa pamilyang Essex. Pwede mo silang mabuhay sandali pero dapat pirmahan ang kontrata. Hindi Essex. Mag-pre-order na maraming mapagkukunan ng konstruksyon. Mabibili natin ang mga iyon sa mas mababang presyo at bigyan sila ng hininga. After that, lalamunin natin sila ng buo, sabi ni Alex. Naningkit ang mga mata ni Dorothy. Agad siyang lumapit kay Alex at hinalikan ito ng matagal sa labi. Honey, may sasabihin ako sa'yo. Baka kailangan kong mawala sandali. Ang aking ina ay nanumpa na ibagsak ang Rockefeller Group sa loob ng 3 buwan. We have to start preparing the operations now to make the comeback, sabi ni Alex. Hindi masyadong naintindihan ni Dorothy ang sinasabi ni Alex. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 302. Pinili ni Alex Rockefeller na sinabi kay Dorothy Essex ang tungkol sa nangyari. Mahal, kailangan kong ilihim mo ang mga bagay na ito sa ngayon upang hindi maipagtanggol ni John Rockefeller ang kanyang sarili ng maaga, dagdag niya. Hindi ako tanga. Umiling si Dorothy. Sasama rin ba si Maya sa'yo? Bigla niyang tanong. Oo, sabi ni Alex. Bigla siyang nag-resign sa kumpanya ko kanina. Alam kong dapat may dahilan sa likod nito. Matagal ko nang alam na may nararamdaman siya sa'yo. Mas gusto din siya ng nanay mo kaysa sa akin. Biglang nalungkot si Dorothy. Ang mahalaga lang ay gusto kita. Oh, tama. I have something for you, sabi ni Alex. Kumuha siya ng blood energy pill. Ano ito? Tanong ni Dorothy. Ito ay isang regalo mula sa isang elder. Ito ay isang tableta na nagpapalakas sa iyong katawan at nagpapaganda sa iyong katawan ng kulit din. Handa si Alex na tulungan si Dorothy na umakyat sa royal rank sa martial arts para maipagtanggol niya ang sarili kung kinakailangan. Gayunpaman, bago matapos magsalita si Alex, tumakbo si Claire Essex sa silid. Anong ginagawa niyong dalawa? Maliwanag na araw sa labas. Alex, bitawan mo ako, iha ngayon din. Pulalas ni Claire. Pilit na pinipigilan ni Alex ang kanyang init ng ulo. Pagkatapos ng lahat, kung mahal ng isang lalaki ang kanyang asawa, dapat din niyang mahalin ang kanyang biyanan. Ito ay isang pangkalahatang uri ng pag-ibig. Gayunpaman, mahirap gawin ito sa isang babaeng tulad ni Claire. Inay, nasa kwarto po ako kasama ang asawa ko. Ano ang mali doon? Gusto ko siyang yakapin, ano? Gusto ko pa siyang halikan. Pulalas ni Dorothy bago hinalikan si Alex. Hindi, bumaba ka na. Bumaba ka na agad. Sigaw ni Claire. Tanggi ko. Gagawa din tayo ng baby. Anong gagawin mo dyan? Ganti ni Dorothy. Ako, sige. Alex, makinig ka dito. Hindi ba't nangako ka na gagawin mong pinakamayamang babae sa California si Dorothy? Ayos lang. Kapag nagawa mo na iyon, papayagan ko siyang ipanganak ang iyong anak. Ngunit hindi mo maaaring hawakan ang isang buhok niya bago iyon, sabi ni Claire. Inay, hindi ba masyado? Sa halip na ang pinakamayamang babae sa bayan, bakit hindi mo hilingin sa kanya na gawin akong Diyos? Gusto mo bang magkaanak ako kapag ako ay matandang hag? Gagawin namin ito ngayon. Halika, mahal, gawin natin ito. Sigaw ni Dorothy. Sigaw ni Madam Claire. Hindi ito ang babaeng kilala niya. Siguradong sinapian si Dorothy. Mabilis na tumakbo si Claire at hinayla ang braso ni Dorothy. Sa huli, aksidenteng naitulak ni Claire ang upuan at nahulog silang lahat sa lupa. Array.
Alex, crush mo ako. Tanga mo. Sumigaw siya. Asterisk si Riri. Ang trending na paksa tungkol kay Brittany Rockefeller ay isang diva sa lalong madaling panahon ay lumamig. Bukod sa paggawa ng mga headline sa ilang bahagi ng California, hindi alam ng maraming tao kung sino siya. Karamihan sa mga mamamayan ay agad na nakalimutan ang tungkol sa balita pagkatapos basahin ito. Ito ay tulad ng iba pang balita sa entertainment. At saka, hindi pa nga celebrity si Britney, hindi naman siya gaanong kilala. Kung ang karamihan sa mga tao ay hindi man lang nagmamalasakit sa mga malalaking insidente na nangyari sa bansa, bakit sila magmalasakit sa isang inaapi na babae mula sa isang mayamang pamilya? Sa katunayan, mas maraming tao ang nag-iisip sa kanya bilang isang biro kaysa sa iba. Halimbawa, isa si Claire sa mga taong ito. Sina Alex, Brittany, Maya Howards at Hailey Lawson ay pumasok sa pabrika ng cosmetic pipeline ni Hailey sakay ng dalawang kotse. Laking gulat nila nang makalabas na sila ng sasakyan ay pinalibutan sila ng mahigit 50 tao. Bawat isa sa kanila ay may hawak na mga metal stick at tila hindi pala kaibigan. Ang pinuno ng grupo ay isang lalaking may isang mata sa edad na 30s at naninilaw ang mga ngipin. Siya. Sinulyapan si Maya at ang iba pa bago sumipol ng mapaglaro. Hoy, tingnan mo kung ano ang mayroon tayo dito. Magagandang mga kotse at magagandang babae. Ito ay maraming magagandang bagay para sa amin, mga kapatid. Kabanata 303. Si Alex Rockefeller at ang iba ay hindi napigil ang lumingon kay Hailey Lawson. Siya ang boss dito. Dapat alam niya kung ano ang nangyayari, tama ba? Gayunpaman, dilat na dilat ang mga mata ni Hailey. Parang kinakabahan siya at natatakot. Sa katunayan, siya ay walang kaalam-alam gaya ng iba. Halos kalahating taon nang wala si Hailey dito. Sino kayong mga tao? Nasaan ang mga manggagawa sa pabrika? Sino ang taong namamahala? Saan nagpunta ang lahat? Gulat na tanong niya. Ako ang taong namamahala. Ito ang mga taong nagtatrabaho dito. Anong problema? Lalaki ba ang hanap mo? Marami tayo dito. Pumili ka. Your satisfaction is guaranteed, sabi ng isang mata na lalaki at nagsimulang tumawa. Mag-ingat ka sa ugali mo. Umirap si Alex. Lalong tumawa ang isang mata na lalaki, gayon din ang iba pang grupo ng mga tao sa likuran niya. Biglang napatitig kay Alex ang isang mata na lalaki. Asal. Tumigil ka na sa pag-arte. Favonius Bart. Nagtanong sa iyo na sumama, hindi ba? Namatay ba lahat ng lalaking nagtatrabaho para sa kanya? Kaya ba niya pinapunta dito ang isang gigolo? Ano ang nangyayari? Gumagamit pa ba siya ng mga magagandang babae bilang bitag? Sige, pwedeng manatili ang 3 babae. Kung tungkol sa lalaki, baliin ang kanyang mga binti at itapon siya sa lugar na ito. Ang ilan sa mga lalaki ay humakbang na may hawak na mga patpat sa kanilang mga kamay. Nang akmang sasalakayin si Alex, pinigilan siya ni Brittany Rockefeller. Hindi ko alam kung sino kayo at hindi ko rin alam kung sino si Favonius Bart. Gayunpaman, mula ngayon, pag-aari ko ang pabrika na ito. Mangyaring umalis ka agad. Kung hindi, tatawagan ko ang mga polis. Ang mga polis. Ako ay natatakot. Ang isang mata na lalaki ay inilipat ang kanyang tungkod pabalik-balik. Mayabang niyang inabot at hinawakan ang mukha ni Brittany. Old hag, hindi ka naman masyadong masama. Gusto ko ang mga babaeng mature na katulad mo. Bakit hindi tayo pumasok sa loob at alamin kung paano tatawagan ang mga pulis? Sabi ng lalaking may isang mata. Wham! Agad siyang sinampal ni Brittany sa mukha. Hindi kailanman nagpigil si Brittany nang gusto niyang magpang-ibabaw, ginamit niya ang 100% ng kanyang lakas na Silver Frost. Sa totoo lang, normal na tao lang ang lalaking may isang mata. Paano niya makakayanan ang pag-atake ng isang royal rank martial artist? Bukod para protektahan si Brittany, masigasig na pinapataas ni Alex ang kanyang kakayahan sa mga table tasks. At sa pamamagitan ng pag-channel ng sarili niyang chi energy sa katawan niya.
Bagamat si Brittany ay nasa beginner royal rank, mas malakas siya kaysa sa normal na beginner royal rank martial artists. Napakalakas din ng kanyang defensive ability. Nalaglag ang isang gilid na blindfold ng lalaki habang pinalipad siya. Kitang-kita ang kalahati ng mukha niya na nabugbog at nagyelo ang dugo sa bahagi ng mukha niyang nasample. Bumagsak ang isang mata na lalaki sa lupa at hindi na gumawa ng anumang ingay. Boss! Boss! O hindi. Namatay si boss. Anong gagawin natin? The asterisk man it. Malakas ang babaeng iyon. Sabay nating atakihin siya. Agad na humakbang si Alex nakatayo sa pagitan ni Brittany at ng kanilang mga kalaban. Sa isang sipa, napatumba niya ang isang hilera sa kanila sa lupa. Pagkatapos ay hinawakan niya ang isa sa kanilang mga patpat. Nang malapit ng sumisid si Alex at hiwain ang mga ito na parang prutas, nagulat siya nang makitang ganoon din ang ginagawa ni Brittany. Sisirit. Pagtalikod niya. The asterisk man it. Hindi ba siya mabangis? Napatulala si Alex. Sa pagkakaalala niya, hindi talaga magaling makipaglaban ang kanyang ina. Ngunit mayroon si Alex. Hindi ko siya nakitang nakikipag-away. Hindi niya inaasahan na ganito siya kalakas. Nakaramdam din ng tukso si Maya Howards na sumali sa laban. Kinuha niya ang isang stick mula sa lupa at nagsimulang hampasin ang kanilang mga kaaway. Nasa beginner royal rank din siya at nagkaroon ng mas mabilis na reaksyon, bilis at lakas kaysa sa mga normal na tao. At sakat nang makita niya kung gaano kabanggas si Brittany, natuwa rin siya. Habang inaatake ang kanyang mga kalaban, siya ay sumisigaw ng malakas. Sa puntong ito, lubos na nabigla si Hailey Lawson. Napaluhod siya sa lupa at hindi makapaniwala. Sa lalong madaling panahon, kalahati ng grupo ng 50 lalaki ay nahulog sa lupa. Mabilis ang iba sa kanila. Sumuko. Napahawak si Brittany sa isang stick. Tinapik niya ito sa noo ng isa sa mga lalaki. Ikaw, sabihin mo sa akin, bakit ka nandito? Tanong niya. Malubhang nasugatan ang mukha ng lalaki at natakot siyang matamaan muli. Talagang nagtatrabaho kami dito. Hailey, kilala mo ba ang mga taong ito? Tanong ni Brittany kay Hailey. Wala akong nakikilala kahit isa sa kanila, sabi ni Hailey habang umiiling. Sa sandaling iyon, tumakbo na si Alex sa pabrika upang tumingin sa paligid. Pagbalik niya, may kakaibang ekspresyon sa mukha niya. Kumusta ang mga bagay sa loob? Tanong ni Hailey sa kanya. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 304. Tingnan mo ang iyong sarili. Sabi ni Alex Rockefeller. Agad namang tumakbo si Hailey Lawson para tingnan. Agad siyang nagalit. Walang kahit isang tao sa loob. Ang mas kitawa-tawa ay ang katotohanan na ang mga pipeline machine, mga mesa, at lahat ng iba pa ay lahat ay hindi organisado at nakasalansan sa ibabaw ng bawat isa. Maraming mga kutson ang nakalatag sa mga basurahan sa lupa. Halos parang refugee camp ito. Nasaan si Terry Golan? Tanong niya sa isa sa mga lalaki. Sino si Terry Golan? Sagot ng lalaki. Si Terry Golan ang matandang manager ng pabrika. Matagal na siyang tumakas. Isang tao. Bulong. Ang mga bagay ay tila mas kakaiba ngayon. Kakalipat lang ni Hailey ng pera kay Terry noong nakaraang buwan. Agad niyang tinawagan si Terry sa telepono. Terry Golan, nasaan ka? MS. Lawson, nasa pabrika ako. Magalang niyang sabi. Nasa factory din ako. Halika at makita mo ako ngayon din. Galit na sambit ni Hailey. Agad na ibinaba ni Terry ang telepono. Nang subukang tawagan muli ni Hailey si Terry, hindi natuloy ang kanyang tawag. Ano ang nangyayari? How dare he hang up on me and even block me? Ayaw niya ba? Trabaho niya. Galit na galit si Hailey na gusto niyang basagin ang kanyang telepono sa lupa. Napailing si Brittany Rockefeller. Hailey, kailan ka huling pumunta dito? Sa tingin ko matagal nang tumigil sa pagtatrabaho ang iyong pabrika.
Walang pabrika ang maaaring gumana ng ganito. Sinipa ni Alex ang lalaking may isang mata hanggang sa magising ito. Matapos pahirapan kasama si Soul. Vanishing touch, sinabi agad ng isang mata na lalaki ang lahat ng nalalaman niya. Lumilitaw na ang pabrika na ito ay inabandona kalahating taon na ang nakalipas. Si Terry ang manager ng pabrika, ngunit lihim siyang mahilig magsugal. Kalahating taon na ang nakalilipas na wala ang lahat ng kanyang kayamanan sa pamamagitan ng pagsusugal at nakatambak pa siya ng napakalaking utang. Nagpasya siyang gumamit ng pondo mula sa pabrika, tanggalin ang mga empleyado at ibenta ang mga ari-arian sa pabrika. Sa huli, nakaisip pa siya ng paraan para ipagpatuloy ang pagpapanggap na para bang nagpapatuloy ang cosmetic product research and development. Ipinagpatuloy niya ang pagpapatakbo ng kumpanya at nandayo ng pera mula kay Hailey. Ngunit sa katotohanan, matagal na siyang tumakas at walang nakakaalam kung saan siya nagpunta. Matapos maabandona ang pabrika na ito, inokupa ito ng ilan sa mga masasamang empleyado noon. Sa huli, nahulog ito sa kamay ng lalaking may isang mata. Ang pabrika ay naging kampo ng isang mafia. Matapos marinig ito, hindi napigilan ni Alex na tumawa ng malakas. Hailey, hindi ko akalain na may naloko na kasing sama mo. Sa puntong ito, ang mga taong ito ay mukhang ganap na tulala. Itong magandang babae na nasa harap nila ang may-ari talaga ng pabrika na ito. Tumayo kayong lahat. Biglang sigaw ni Alex. Pumila sa isang hilera, dagdag niya. Inampres ni Alex ng patpat ang mga ayaw makinig. Sa lalong madaling panahon, mahigit 50 sa mga lalaking ito ang nakapila sa isang organisadong paraan. Kuya, anong ginagawa mo? Nagulat si Maya Howards. Tumingin ka sa paligid. Ang damo dito ay mas matangkad kaysa sa iyo. Nasira ang mga bagay at may basura. Kahit saan. Ang pinakamalaking problema ay wala kaming isang empleyado. Hindi ba sinabi ng mga taong ito na nagtatrabaho sila sa pabrika? Kung ganoon, gusto kong magtrabaho sila. I want all this grass cut and all the trash clear within a day, sabi ni Alex sabay turo sa paligid niya. Sigurado ka bang kaya nila? Nagulat si Hailey. Malamig na nguya ni Alex. Kailangan nilang gumawa ng paraan. Kung hindi, babaliin ko ang mga paa nila. Hoy, hindi mo ba ako narinig? Bilisan mo at gumalaw ka. Mabilis. Sigaw ni Alex sa grupo ng mga lalaki. Pakiramdam ng mga lalaki ay walang magawa. Dahil mas mahina sila sa labanan, wala silang ibang pagpipilian kundi gawin ang sinabi sa kanila. Makalipas ang kalahating oras, kumunot ang noo ni Alex. Hindi sapat ang 50 lalaki. Ang lugar na ito ay matagal nang inabandona. Ang mga pader na ito ay kailangang muling itayo. Sa bilis na ito, ang pagtanggal sa Rockefeller Group sa loob ng 3 buwan ay magiging mahirap. Habang nagsasalita siya, humigit kumulang 8 van ang mabilis na pumasok sa compound. Halos 100 tao ang bumaba sa mga van na iyon. Taong may isang mata, lumabas ka dito. Nandito ako para mag-higanti. Sigaw ng isa sa kanila. Naningkit ang mga mata ni Alex. Kay, nag-aalala lang ako tungkol sa kawalan ng sapat na lakas ng tao. Ngayon, mayroon ka. Ihatid mo ang sarili mo sa amin. Naiisip niya. Kabanata 305. She asterisk E. Ito ay Favonius Bart. Napakaraming lalaki ang dinala niya. Saan niya nakuha ang mga ito? Nagulat ang mga lalaking may isang mata nang makita nilang dumating si Favonius at ang kanyang barkada. Nagsimula silang magbulungan ng mahina sa kanilang sarili. Parang mas kinilabutan pa si Hailey Lawson. Nang makita niya ang grupo ng 50 lalaki. Kanina ay nanghihina na ang mga tuhod niya. Ngayon mayroong 2 beses ang halaga ng mga tao at ang ilan sa mga lalaking ito ay may mga kutsilyo sa kanilang mga kamay, mga prutas na kutsilyo, mga kutsilyong ginagamit sa pagpatay ng mga baboy at mga kutsilyong pambulsa. Ang mga taong ito ay tila higit pa propesyonal at kakilakilabot kaysa sa gang ng lalaking may isang mata.
Hindi napigilan ni Hailey na lumapit kay Alex Rockefeller habang hawak ang braso nito. Alex, anong gagawin natin? Napakarami nila. Nanginginig ang boses niya habang nagsasalita. Amoy na amoy ni Alex ang kanyang makeup at biglang nalamig ang kanyang katawan. Maya-maya tumawa siya ng mahina. Mas marami mas masaya. Magkakaroon tayo ng mas maraming manpower. Ano ang sinasabi mo? Mayroong hindi bababa sa 100 sa kanila at lahat sila ay nagdadala. Kutsilyo. Nawala ng imak si Hailey. Habang nagsasalita siya, isang binata ang humakbang. Ang taong may isang mata ay nagsalita tungkol sa taong ito bago si Favonius Bart. Nang makita ni Favonius ang lahat ng nagsisiputol ng damo, nagsimula siyang tumawa. One-eyed man, anong ginagawa mo? Naglilinis ka ba sa Tagsibol? Nalaman mo ba na pupunta kami at gusto mong linisin ang lugar na ito para sa isang mainit na pagtanggap? Magaling. Ipagpatuloy mo yan, huwag kang magpapahuli. Pagkatapos nito, sinindihan ng isang sigarilyo at huminga bago bumuga ng usok mula sa kanyang bibig. Tumingin ang isang mata na lalaki kay Alex at sa iba pa bago bumulong sa isang subordinate. Sa tabi niya, "The asterisk man eat." Hindi ko alam kung saan natagpuan ni Favonius ang lahat ng mga taong ito, ngunit kami. Dapat tumutok lang sa pagputol ng damo at hindi umimik. Hayaan mo silang dalawang babae ang makipag-ayos sa kanila. Hahayaan natin silang lumaban. Tumanggo ang kanyang nasasakupan at agad na ikinalat sa iba pang barkada. Malinaw na naririnig ni Alex ang lahat ng ito, ngunit hindi niya ito pinansin. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay ang pagkakaroon ng sapat na lakas tao. Tinapik ni Alex ang kamay ni Hailey. Pagkatapos ay hiniling niya sa kanya na tumayo sa tabi ni Brittany Rockefeller at Maya Howards. Samantala, inilagay ni Alex ang kanyang mga kamay sa likod niya at nagsimulang maglakad papunta kay Favonius. Alex. Bagamat may tiwala si Brittany sa kanyang anak, nakaramdam pa rin siya ng kaunting pag-aalala. Hindi sumagot si Alex. Sa halip, nagpatuloy siya sa paglalakad papunta kay Favonius na naninigarilyo pa rin. Ikaw ba si Favonius Bart? Nandito ka ba para sakupin ang lugar na ito? Tanong ni Alex. Sisirit. Binigyan ni Favonius si Alex ng side-eye bago bumuga ng usok. Sino ka? How dare you talk to me? Sagot ni Favonius na halatang inis. Napatingin si Alex sa mga lalaking nasa likod ni Favonius. Ilang lalaki ang pinakamaraming makakasama mo? Tanong niya. The asterisk man. May sakit ka ba sa pag-iisip? Nakadala na ako ng napakaraming tao. Sa tingin mo ba hindi natin kayang sakupin itong sirang pabrika? Sigaw ni Favonius. Umiling si Alex. Hindi pa rin sapat. Bakit hindi ka kumuha ng mas maraming tao na dumating? Mas marami mas masaya. I won't mind na masyadong marami. Anong? Pagkasabi pa lang ni Favonius ay sinampal siya ni Alex sa mukha. Huwag kang magmura. Ayoko. Nakakarinig ng mga ganyan. Nagulat ang lahat. Nanlaki ang mata ng lalaking may isang mata sa gulat. Tumingin siya kay Alex na para bang tulala ang tingin niya. Kahit na ang iyong ina ay isang mahusay na mandirigma, hindi ibig sabihin na magagawa mo ito. May death wish ka ba? Naiisip niya. She asterisk T, sigaw ni Favonius. Wham! Sinampal ulit ni Alex si Favonius. Sa pagkakataong ito, nagsimulang damyugo ang ilong ni Favonius. Yung mukha niya. Mukhang kakilakilabot. Sabi ko wag kang magmura, sabi ni Alex. Galit na galit tumingin si Favonius kay Alex na hindi makapaniwala. Itinapon niya ang sigarilyo sa kanya. Mga kapatid, patayin natin ang hanggal na ito. Malakas niyang sigaw. Wham! Sinampal siya ni Alex sa pangatlong beses. Sa pagkakataong ito, pinalipad si Favonius. Sa kalagitnaan ng hangin, bumulwak siya ng isang bibig ng dugo at ilang ngipin mula sa kanyang bibig. Kasabay nito, sinisingil na ng mga tauhan ng Favonius si Alex. Itinaas nila ang kanilang mga kutsilyo at naghanda sa paghampas sa kanya.
Alex, ingat ka. Kuya, ingat ka. Nagpapanik ang tatlong babae lalo na si Hailey. Sobrang nanginginig ang mga paa niya. Na halos hindi na siya makatayo. Gayunpaman biglang humakbang si Alex at hinawakan si Favonius sa kanyang shin. Siya noon. Inayla papalapit si Favonius at ibinagsak na parang baseball bat. Tawag. I-pre. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 306. Napakahusay ni Alex Rockefeller sa pagkontrol sa anggulo ng swing. Natapos ni Favonius Bart ang lahat ng bigat ng pag-atake ng kutsilyo sa halip na si Alex. Mukhang medyo masakit. Sa loob ng maikling panahon, si Favonius ay nagdusa ng hindi mabilang na mga sugat ng kutsilyo. Ang pinakaapektadong bahagi ay ang kanyang puwitan. Napuno ito ng dugo. Tigil-tigil. Huwag gamitin ang iyong mga kutsilyo. Tigilan mo na ang paglaslas sa akin. Malungkot na sigaw ni Favonius. Mahigit 100 sa mga lalaking ito ang ibinaba ang kanilang mga sandata at nagkatinginan. Matapos mapagpasyahan na sapat na ang pagdugo ni Favonius, tinulungan ni Alex na paggalingin ng kaunti ang kanyang mga sugat bago siya inihagis sa lupa. Pagkatapos sumugod siya sa grupo ng mga lalaki at na-activate ang Mystic Armor. Ang mga normal na pag-atake ng kutsilyo ay hindi epektibo sa kanya. Si Alex ay parang tigre sa isang grupo ng mga tupa at ito ay halos walang hirap na pakikipaglaban para sa kanya. Ang lalaking may isang mata at ang iba pang mga tao ay natahimik lahat. Kahit na ang mga lalaki ay binugbog, ang kanilang mga ugat at buto ay hindi nasugatan. Iyon ay dahil kailangan sila ni Alex bilang libreng paggawa. May nakapansin kay Brittany Rockefeller at ang iba pa ay nakatayo sa labas. At naisipan niyang hulihin ang mga babae para maibalik ang sitwasyon. Gayunpaman sa sandaling malapit na siya, binugbog siya ng masama ni na Brittany at Maya Howards. Tayo. Kayong lahat balik sa trabaho. Iyan lang ang paraan para kumita ka ng kayamanan mo, nakuha mo ba? Maglinis kayo ng basura dyan. At ikaw, ilayo mo ang tumpok ng laryo. Iwanan sila sa sulok. Tandaan mo, ayusin ang mga ito ng maayos. Babaliin ko ang isang daliri mo para sa bawat break na nasira. Nakahawak si Alex sa isang metal stick habang nagbibigay ng mga tagubilin. Mukha siyang supervisor. Nagkatinginan ang mga bagong dating at ang barkada ng One-Eyed Man. One-Eyed Man, sino itong mga taong ito? Masyado silang malupit. Hindi ako makapaniwala na talagang pinapalipat nila tayo ng mga break. May humihikbi na komento. Huwag mo nang itanong. Ang tanga mo magtanong. They're the bosses here, sabi ng isang mata na may mapait na ekspresyon. Anong klaseng mga boss? Mga boss ng pabrika na ito, sabi ng lalaking may isang mata. Matagal na natigilan ang lalaking nagtanong bago nagmura. Nandito ang dalawang magkasalungat na gang para awayin ang kapirasong lupang ito. Hindi nila inaasahan na ang tunay na may-ari ng lupa ang magiging big boss. Nang bumaling si Alex kay Favonius, alam niyang hindi makakatrabaho si Favonius. Masyadong maraming dugo ang nawala kay Favonius at ang kanyang mukha ay parang namumutla. Hoy, kuhain mo pa ng maraming tao. Pulalas ni Alex. Kuya, wala na talagang tao. Patawarin mo ako. Mabilis na malungkot na sabi ni Favonius. Sigurado ka ba? Tanong ni Alex. Sigurado ako. Ay, teka. May mga tao pa. Di gusto mo bang makuha ko? Sila. Tanong ni Favonius. Siyempre. Tingnan mo itong malaking pabrika. Kailangan natin ng mas maraming tao. Sabi ni Alex. Hindi makapaniwala si Favonius. Free labor lang talaga ang tingin sa kanila ni Alex. Sisirit. Gayunpaman may ibang nasa isip si Favonius, si Big Sis. Hanggat nagpakita si Big Sis, tiyak na mapapatay niya ang jerk na ito. Agad na tumawag si Favonius. Big Sis, ang ating mga tauhan. Sila ay pinipigilan. Kanilang kalooban.
Maaari ka bang magdala ng ilang tao upang iligtas kami? Ano ang sinabi mo? Paano ka hinahawakan laban sa iyong kalooban? Maaari ba kayong maging mas inutil? Maghintay ka dyan. Matatapos din ako. Makalipas ang kalahating oras may dumating na sasakyan. Naisip ni Alex na mas maraming libreng paggawa ang darating. Gayunpaman, ito ay naging isang solong lamang. Taong nakasakay sa motorsiklo. Nang tingnang mabuti, natigilan si Alex. Isang beses niyang sinipa si Favonius. Ito ba ang taong hiniling mong sumama? Ito ay isang babae na nakasuot ng uniforme ng marino. Bago pa makapagsalita si Favonius, ang babaeng naka-uniforme ng marino ay sinugod si Alex. Ikaw ba ang bumihag sa aking mga tauhan at pinilit silang magtrabaho bilang libreng paggawa dito? Tanong niya. Tiningnan siya ni Alex mula taas baba. Graduate ka na ba ng high school? Paano ka nagkaroon ng lakas ng loob na pamunuan ng isang gang? Wala kang pakialam. Bubugbugin kita. At tayo'y mag-uusap. Pinutol ng dalaga. Ang paghabol. Matapos iwanan ang kanyang motorsiklo, binato niya ng suntok si Alex. Ang kanyang kamao ay naglabas ng isang fire-based na enerhiya. Nanlaki ang mata ni Alex. Oh, ito ay talagang chi energy. Kabanata 307. Ano ang chi energy? Sa panimula ito ay naiiba sa panloob na puwersa ng isang martial artist. Kaya tulad ni Alex Rockefeller, ang babaeng ito na nakasuot ng uniforme ng marino ay isa ring cultivator. Gayunpaman, hindi umatras si Alex sa kanyang mabangis na suntok. Sa halip, tumayo siya at hinayaan siyang suntukin ang kanyang dibdib. Sa pagtama, malinaw niyang narinig ang malamig na ungol ng dalaga. Gayunpaman, ang enerhiya ng chi sa kanyang kamao ay nabawasan ng kalahati. Natakot siguro siya na baka mapatay niya ito sa isang suntok. Iyon ang dahilan kung bakit siya pinipigilan ang kalahati ng kanyang lakas. Bang! Alibangbang! Isang malakas na salpukan ang maririnig. Bukod sa bahagyang nasunog ang kanyang kamiseta sa harapan, mukhang kalmado at hindi apektado si Alex. Ang kanyang katawan ay parang pader na hindi man lang gumagalaw. Ano? Kamusta ka pa? Tanong ng babae sa malinaw at malutong na boses. Malinaw. Nalilito. Sa sandaling ito, ibinagsak ng lahat ang kanilang ginagawa at pinagmasdan ang laban. Tila natulala ang lalaking may isang mata. Tumingon siya sa katabi niya at mahinang nagtanong, "Who's this little girl?" Nagalit ba si Favonius? Bakit niya pinapunta dito ang isang schoolgirl? Ano ang posibleng gawin niya? One-eyed man, may death wish ka ba? Ito ang big sis natin, si Holly Yates. Paano kaya? Hindi mo siya nakikilala kapag matagal ka nang nasa negosyong ito. Sinasabi ko sa'yo. Si Holly ay isang walang talo na manlalaban mula sa hilagang suburb. Masasaktan ng lalaking iyon, sagot ng katabi niya. Holly Yates. Ang ibig mo bang sabihin ay ang Holly Yates mula sa Fire Guild? Hindi ko akalain na talagang makukuha ni Favonius sa Fire Guild. Nagbago ang ekspresyon ng mukha ng lalaking may isang mata. Sa katotohanan, ang Fire Guild ay itinatag kamakailan lamang. Gayunpaman, naging si Holly. Lubhang kilala sa underground na bilog ng hilagang suburb. 2 buwan na ang nakalilipas, bigla siyang lumitaw at hinamon ang bilog sa ilalim ng lupa ng hilagang suburb ng Michigan. Nanalo siya sa lahat ng 13 laban. Sa katunayan, ito ay isang panig na tagumpay. May tsismis na si Holly ay naghagis lamang ng hindi hihigit sa 3 suntok upang talunin ang kanyang mga kaaway. Pagkatapos noon, pinag-isa niya ang lahat ng 13 bilog para itatag ang Fire Guild. Nalaglag ang panga ng lalaking may isang mata. Parehong natigilan si Favonius. Dahil malapit siya kina Alex at Holly, malinaw na tanaw niya ang nangyari. Ang walang talo na si Holly na hindi nagpatalo sa alinman sa 13 matinding laban ay hindi pa rin magawang mapakilos si Alex ng 1 pulgada. Tiningnan ni Alex ang magandang mukha ni Holly at ngumiti. Kung iyon lang ang mayroon ka, hindi mo magagawa. Para talunin ako, sabi niya.
Ganoon ba? Hindi ko pa nagagamit ang buong lakas ko. Dahil hiniling mo ito, ibibigay ko ito sa iyo. Bahagyang nakaramdam ng hiya si Holly. Sa susunod na segundo, 100% ng kanyang enerhiya ang ipinadala niya. Sa kanyang kamao at inatake si Alex. Bang! Alibang-bang. This time, mas malakas pa ang banggaan. Gayunpaman, hindi pa rin umatras si Alex. Kinaya niya ang pag-atake gamit ang kanyang katawan. Talagang gulat na gulat si Holly ngayon. Hanggang ngayon, walang nakalaban sa 100% ng kanyang kapangyarihan. Ang taong ito ay isang tunay na dalubhasa. Gayunpaman, sa halip na masiraan ng loob siya ay naging labis na nasasabik. Napakagaling. Sa wakas ay nakilala ko ang isang mas kawili-wiling kalaban. Ngayon, magiging seryoso ako. Kung kaya mo ang susunod kong suntok, aaminin ko na mas malakas ka sa akin, sabi ni Holly. Ano ngayon? Tanong ni Alex. Anong ibig mong sabihin? Kung matatalo kita, kailangan mong manatili dito at magwalas ng sahig. Prangkang sabi ni Alex. Ano? Gusto mo magwalas ako ng sahig? Anong problema? Susuko ka na ba? Panunuya ni Alex. Sino ba nagsabing sumusuko na ako? Ayos lang. Sumasang-ayon ako. Itinuon niya ang kanyang chi energy at nagsimulang tumaas ang kanyang kahangahangang aura. Nagsimula ng mag-isa ang dalawang pigtails niya. Sa katunayan, nakikita ni Alex ang isang pulang kinang sa kaibuturan ng kanyang mga mata. Nagniningas na ulap. Sigaw ni Holly. Nagsimulang mag-apoy ang kanyang makatarungang mga braso. Nakakabigla ang lakas na taglay niya. Nagkontrata ang mga mag-aaral ni Alex. Ito ang unang pagkakataon na nakatagpo siya ng ganito kalakas na kalaban. Kaya naman, hindi siya nakipagsapalaran. Sa halip na ipaglaban ang pag-atake gamit ang kanyang dibdib, iniunat niya ang kanyang braso pasulong upang buhayin ang Mystic Armor gamit ang kanyang palad. Sa ilalim ng balat ng kanyang palad, nagsimulang mabuo ang isang texture na katulad ng shell ng pagong. Napahawak siya sa kamao ni Holly. Palad. Buzz. Tawag. I-freak. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 308. Nagsimulang manginig ang lupa sa ibaba ng kanilang mga paa dahil sa panginginig ng enerhiya ng chi. Dahil wala nang kung saan upang ikalat ang enerhiya, sa wakas ay lumitaw ang mga bitek sa ibabaw ng lupa at maririnig ang mga kaluskos. Laking gulat ni Holly Yates. Talagang napigilan ni Alex Rockefeller ang kanyang suntok. Dapat mo ring subukan na kumuha ng suntok mula sa akin, sabi ni Alex. Dragon Toss Punch. Boom! Tarat-tarat. Naikuyom ni Alex ang kanyang kamao at sinuntok si Holly. Mabilis na ipinadala ni Holly ang kanyang chi energy para tanggapin ang suntok nito. Matapos ang isang malakas na pagsabog, si Holly ay natisod ng 7 hakbang paatros. Sa wakas, nagawa niyang tumayo na may nakakatakot na ekspresyon sa kanyang mukha. Bigla siyang samuka ng isang subo ng suka. Nang damaloy ang chi energy ni Alex sa kanyang katawan, ginulo nito ang kanyang mga panloob na organo at naging sanhi ng pagduduwal. Nagulat si Holly pero mas lalo si Alex. Masasabi niya na mas maaga na si Holly ay dumaranas ng mga naunang sugat. Kaya naman naapektuhan ang kanyang kakayahan. Kung hindi siya nasugatan noon pa man, baka hindi nanalo si Alex ngayon. Bukod dito, si Holly ay napakabata pa. Paano ang kanyang pamilya o ang kanyang amo? Hindi kaya mas malakas sila kaysa kay Alex mismo. Sa sandaling ito, nagsimulang makaramdam ng pag-iingat si Alex. Noong natanggap niya ang mana ng kanyang mga ninuno, tumaas ng husto ang kanyang mga kakayahan. Nagawa niyang talunin ang sino man ng madali. Ngayon, sa wakas ay natanto niya na may iba pang mga tao na mas malakas kaysa sa kanya noon. Hindi niya kayang tingnan ang lahat. Kung hindi siya mag-iingat, baka mauwi siya sa matinding gulo. Bagamat makakahanap pa rin siya ng mga paraan para iligtas ang kanyang sarili, paano naman si Brittany Rockefeller at ang iba pang mga babae? Natalo ka. Pulalas ni Alex.
Yuwon, sabi ni Holly habang pinupunasan niya ang kanyang bibig na may depressed look sa kanyang mukha. Sa wakas ay bumalik sa kanilang katinoan si Favonius Bart at ang lalaking may isang mata. Si Holly, na hindi kailanman natalo sa isang laban, ay talagang natalo kay Alex. Sino ang lalaking ito? Hindi ba siya ang anak ng may-ari ng pabrika na ito? The Asterisk Man. Kung ganito siya kalakas, bakit siya? Kahit na mag-abala sa pagpapatakbo ng isang sira-sira na pabrika. Hoy ikaw! Ano ang tinitignan mo? Bumalik ka na sa trabaho. Sigaw ni Alex. Kinilig ang grupo ng mga tao. Wala silang pagpipilian kundi sundin ang utos ng mas malakas na tao. Si Reed. Nilainggan ni Alex si Holly. Mayroon kang umiiral na mga sugat, sabi niya. Paano mo nalaman? Tumangala si Holly at nagtatakang tanong. Nasira ang iyong energy core. Ang iyong mga ugat ng chakra ay hindi maayos. Ikaw. Nasabi mo na. Parang nagulat pa si Holly. Maaari pa kitang tulungang gumaling, sabi ni Alex at inilagay ang mga kamay sa likod niya. Talaga. Napatalon si Holly sa gulat. Ang kanyang mga mata ay kumikinang. Sinimulan ni Alex na isaalang-alang ang pagkuha sa kanya sa ilalim ng kanyang mga pakpak. Si Holly ay isang babaeng magsasaka sa murang edad. Sa katunayan, ang kanyang katawan ay naglalaman ng isang napakakaibang enerhiya ng dugo. Higit pa rito, siya ay malambot pa rin sa murang edad na 15 taong gulang. Malaki ang maitutulong niya kay Alex sa hinaharap. Gayunpaman, mabilis na umiling si Holly at nanlabo ang kanyang mga mata. Hindi mo ako maaayos. Kahit na ang pinakamahusay na doktor sa mundo ay hindi ako kayang ayusin, sabi niya. Ganoon ba? Tanong ni Alex. Lumapit si Alex kay Holly at itinaas ang isang daliri bago ito mabilis na inilagay sa gitna ng kanyang dibdib. Ang kanyang healing chi energy ay nagsimulang damaloy sa kanyang katawan. Anong ginagawa mo? Nagalit si Holly. Gayunpaman, hindi nagtagal ay naramdaman niyang may mali. Ang kanyang tila bagsak na enerhiya. Biglang nag-vibrate ng konti si core. Pakiramdam ko ay umaagos ang tubig sa isang tuyong balon. Dati nang sinubukan ni Holly ang maraming paraan para i-activate ang kanyang energy core, ngunit walang gumana. Ngayon, nakaramdam siya ng sobrang saya. Pero agad ding humiwalay si Alex at ngumiti. Naniniwala ka na ba sa akin ngayon? Agad namang tumanggo si Holly. Bakas sa mga mata niya ang pag-asa. Gayunpaman, biglang sinabi ni Alex. Kaya kung ayusin ito kahit na ito ay magiging isang maliit na problema. Gayunpaman. Ano ang kondisyon? Tanong ni Holly. Naiintindihan niya ng husto ang social etiquette. Napangiti si Alex sa sarili. Pakiramdam niya ay kikidnapin niya ang isang batang babae. Ano? Kondisyon. Bago pa man siya matapos magsalita ay niyakap ni Holly ang sarili. Hindi ko ibebenta ang aking katawan, sumigaw siya. Kabanata 309. Naging madilim ang mukha ni Alex Rockefeller. Hindi ako interesado sa mga bata, sabi niya. Umuso si Holly Yates. Sabi ko na nga ba? Ang mga lalaking katulad mo ay interesado sa mga babae tulad ni Boa Hancock. Ano ang maganda sa kanya? Kakaiba ang hubog ng katawan niya. Ang hirap maglakad. Sandaling natigilan si Alex. Sino si Boa Hancock? Ngunit hindi ito mahalaga. Halika. Sa ibang lugar tayo mag-usap, sabi ni Alex. Kinailan ni Alex si Holly sa isang sulok para makipag-ayos. Ma'am, anong ginagawa niya? Sinusubukan ba niyang mang-kidnap ng isang batang babae? Mahinang bulong ni Maya Howards kay Brittany Rockefeller. Tiningnan ni Brittany ang grupo ng mga nagtatrabaho bago tumanggo. Mukhang lumaki ng husto si Alex sa panahong ito, sabi niya. Ang iyong isyo ay nasa seryosong bahagi ng mga bagay. Hindi ito isang bagay na maaaring ayusin sa maikling panahon. Kaya naman, ang reward na gusto ko ay hindi mo mapagpasyahan. I need to see your parents, sabi ni Alex kay Holly matapos magmuni-muni ng ilang sandali. Nagulat si Holly.
Wala akong mga magulang, sabi niya habang umiiling. Lihim na natuwa si Alex na wala siyang mga magulang. Well, dapat may caretaker ka. Marahil ay isang master o isang katulad niyan. Tanong ni Alex. Hindi, wala rin akong master, sabi ni Holly. Mas mabuti pa iyon. Ang mga ulila ang pinakamadaling turuan. Sige. Kung ganoon, mananatili ka rito para maglinis at magtrabaho bilang part-time manager ng mga security guard, Alex said. Ano? Meron akong pera. Hindi ba pwedeng bigyan na lang kita ng pera? Tanong ni Holly. Tiningnan ni Alex ang pagod na motorsiklo ni Holly. Malamang mas mayaman ako sayo. Maaari kang sumang-ayon sa aking kondisyon na maging bahagi ng pangkat ng seguridad hanggang sa matulungan kitang makabawi o maaari kang umalis, sabi niya. Sa simula pa lang ay nasabi na ni Alex na labis na nagmamalasakit si Holly sa kanyang sugat. Sa katunayan, sumang-ayon si Holly nang walang labis na pagsasaalang-alang. Natawa si Alex sa kanyang puso. Nagtagumpay ang plano niyang kidnapin siya. Pagkatapos noon, nag-uusap sila saglit. Nalaman niya na ulila si Holly Yates ngunit mayroon itong napakalaking pangarap. Siya. Talagang gustong pag-isahin ang lahat ng puwersa sa ilalim ng lupa bago palawakin ang teritoryo upang siya ay maging reyna ng underworld. Pagkatapos nito ay kikita siya ng sapat na pera upang makabili ng barkong pirata para sa kanyang mga paggalugad sa dagat. Tinanong ni Alex si Holly kung bakit ganoon ang iniisip niya. Sinabi sa kanya ni Holly na ang mga ideyang ito ay talagang inspirasyon ng isang animation na pinanood niya, ang One Piece. Ang mga kabataang babae ngayon ay talagang kakaiba. Gayunpaman, ang tanging puwersa na nagawang pagsamahin ni Holly kamakailan ay ang mga mababanggun sa hilagang suburb. Sa kasalukuyang gininto ang panahon ng Amerika, walang puwang para sa mga ganitong uri ng tao na tirahan. Anumang pangunahing boss sa underworld sa mga araw na ito ay nagtataglay ng bilyon-bilyong yaman at malalaking imperyo ng negosyo. Halimbawa, ang mga taong tulad ng isang taong may isang mata ay kailangang manirahan sa isang maliit, masikip, kosmetiko. Pabrika ng pipeline. Kahit noon, dumating pa rin ang mga nasasakupan ni Holly upang ipaglaban ang lupain. Sobrang nakakaawa. Maya, halika rito at ipaliwanag sa kanya kung bakit hindi siya kikita ng sapat na pera para makakuha ng barkong pirata kapag nasangkot siya sa underworld. Kung gusto niyang kumita ng pera, kailangan niya. Involved in business, tawag ni Alex kay Maya. Dahil si Maya ay nagtrabaho sa pagbebenta, maaari siyang maging napaka-persuasive. Sa lalong madaling panahon, nakumbinsi niya si Holly na tanggapin ang isang ganap na naiibang pananaw sa mundo. Holly, halika dito. Ilan pa ang mga subordinate mo? Papuntahin silang lahat. Magsasagawa kami ng group meeting kasama ang lahat. Ipinapangako ko na makukuha mo ang pinakamalaki at pinakamarangyang barkong pirata sa loob ng 1 taon. Ikaw ang magiging kapitan, mapang-akit na sabi ni Alex. Nang makita ni Favonius Bart at ng lalaking may isang mata si Holly na parang isang masonerang babae. Sa harap ni Alex at ng kanyang pamilya, nakaramdam sila ng matinding sama ng loob. Si Holly ay isang batang babae at siya ay madaling nalinlang. Gayunpaman, Alex, Brittany, Rockefeller at ang iba pa ay tila napakahirap na tao. Ang mga taong ito ay magdurusa ng husto. Sa lalong madaling panahon, tinanong ni Holly ang isa pang 6 na po sa kanyang mga subordinate. Ito ang lahat ng mga taong nagtrabaho para sa kanya. Sa sandaling dumating ang mga taong ito, inutusan sila ni Holly na linisin ang mga basura at pintura ang mga dingding. Ang pabrika. Kagad, lahat ay nagkaroon ng mapait na ekspresyon sa kanilang mga mukha. Tawag. I-click. I-click. I-subscribe kwentong nobela. Kabanata 310. Sila ay mga miyembro ng underworld, hindi mga janitor. Sa mahigit 200 tao. Nagtutulungan, hindi nagtagal ay nagawa nilang baguhin ang pabrika. Gayunpaman, ang mga gumuhong pader, kalawangin ng mga tarangkahan, hindi pantay na sahig at mga nasirang gusali ay hindi mga bagay na maaaring ayusin kaagad.
Kailangan pa nilang magtrabaho sa pagsemento, pagsanding at pagkuha ng mga pinto at bintana mula sa mga supplier bukod sa iba pang mga bagay. Ngayon, malapit na ang takip silim. Ang grupo ng mga tao ay nagsusumikap at wala silang kahit isang patak ng tubig na maiinom. Marami pa nga sa kanila ang umihi. Natatakot sila na kung mahuli sila ni Alex Rockefeller na nagtatampo, bugbugin niya sila. Napakalungkot sana niyan. Sa totoo lang. Habang tinitiis ng mga taong ito ang kanilang gutom at nagtitimpi ng galit, isang truck ang pumasok sa loob. Tambalan. Agad na naamoy ng lahat ang mabangong pagkain sa hangin at nagsimula na sila maglaway. Ipinatawag ni Alex ang mga goons na ito upang ilipat ang 12 ng mga talahanayan upang bumuo ng isang hilera ng mga talahanayan. Sa susunod na sandali, sinimulan ng mga tao ang pagbabawas ng hindi mabilang na masasarap na mukhang pinggan mula sa truck. Kasama sa mga pagkain ito ang nilagang baboy, inihaw na manok, nilagang baka, inihaw na tupa at lobster. Alimango at abalone na sopas. Siyempre, si Brittany Rockefeller ang nag-pre-order ng mga pagkain ito kanina. Bilang babaeng nagtatag ng Rockefeller Group na ngayon ay nagkakahalaga ng $300 bilyong, bakit hindi niya ito kayang bayaran? Ginagawa niya ito para gantimpalaan ang mga taong nagtrabaho para sa kanya, pati na rin ang pagpapakita sa kanila kung ano ang kaya niya. Lahat ng nandito ay galing sa mahihirap na pamilya. Sino bang mayaman na bata ang may sapat na pagkaantala upang bubulin ang kanilang kayamanan sa labas ng underworld? Pagtataka nila. Nagsimulang maglaway ang mga lalaking ito at kumikinang ang kanilang mga mata. Hindi pa sila nakakita ng ganito dati. Maging si Holly Yates ay ginagalaw ang kanyang mga daliri at galit na dinidilaan ang kanyang mga labi. Madam. Para sa amin ba ang lahat ng mga pagkain ito? Tanong ng lalaking may isang mata habang lumulunok. Napangiti si Brittany. Salamat sa lahat ng pagsusumikap sa lahat. Kinailangan naming labanan ito para makilala ang isa't isa. Halika, kain muna tayo bago tayo mag-usap. Nagsimulang gumalaw ang lahat. Ito ay isang napakakapanapanabik na sandali. Mahilig manood ng One Piece si Holly. Napuno siya ng hilig sa pakikipagsapalaran at natural na gusto niya ang mga sandaling tulad nito. Bagamat nagawa niyang pag-isahin ang 13 menor de edad na puwersa, wala siyang isip ng isang negosyante. Sa nakalipas na 2 buwan, hindi siya kumita ng malaki at napakahirap ng buhay. Kaya isang eksena tulad ng ito ang nagpasaya sa kanya. Kinuha ni Holly ang isang bote ng red wine. Tama iyan. Umorder pa si Brittany ng alak. Paanong walang alak para sa gayong okasyon? Alex Rockefeller, itinataas ko ang aking baso sa iyo. Dahil nagawa mong talunin ako, gagawin ko. Kilalanin kita bilang boss ko. Pulalas ni Holly. Ito ang gustong marinig ni Alex. Itinaas din niya ang baso niya nang walang pag-aalinlangan. Pagkatapos nito, nagsimulang mamigay ng pera si Brittany. Tinuro niya muna ang lalaking may isang mata. Binibigyan kita ng $2 milyong. Bukas. Gusto kong bilhin mo ang mga materyales na kailangan at hanapin ang mga tamang tao para ayusin ang pabrika na ito. Gusto kong magmukhang bago ang buong lugar sa loob ng 2 araw, sabi niya. Pagkatapos noon, tinuro niya si Favonius Bart. Binibigyan kita ng $5 milyong. Tutulungan mo akong bumili ng ilang materyales. Nasa akin ang mga presyo at ang address para sa lahat ng ito. Dahil ginulo mo ako, gusto kong magtrabaho ka rito ng 2 araw. Pagkatapos, sa 2 araw na ito, malaya kang pumunta. Yung gustong manatili at yumaman sa akin, ikaw, ay malugod na gawin ito. Sa mga gustong umalis, gawin mo ang gusto mo. Gayunpaman, ang aking paunang puhunan sa pabrika na ito ay magiging $50 milyong. Inaasahan kong gugulin ang lahat ng ito sa loob ng 1 buwan. Pagkalipas ng 3 buwan, gusto kong gumawa ng 1,000 beses pa. Pagdating ng panahon, walang pagsalang magkakaroon ng sariling bahay ang bawat isa sa inyo.
Si Brittany ay nagbigay ng isang nakakumbinsi na pananalita. Kahanga-hanga. Siya ay nagmula sa isang malakas na pakiramdam ng kumpiyansa at ito ay lubhang nakakahawa. Ang mga goons na ito sa una ay humanga sa halaga ng perang binanggit niya. Pagkatapos nito, lubos silang nakumbinsi ni Brittany at nagsimula silang magsaya, umaangal na parang mga lobo. Ito ay isang hindi pangkaraniwang kapistahan. Walang alinlangan, nagdulot ito ng maraming simbolyo ng damdamin. Si Madam Brittany ay nagutos ng isa pang truck na puno ng alak. Itinuring itong opening ceremony para sa kanilang bagong venture. Medyo naparami rin ang nainom ni Alex. Nagsimulang bamigat ang kanyang ulo at nakalimutan niya ang nangyari pagkatapos niyang malasing. Sisirit. Pagkagising niya, umaga na ng sumunod na araw. Laking gulat niya nang may babaeng nakahiga sa tabi niya. Laking gulat ni Alex nang makita niya ang mukha ng babae.